Isang mapagpalang umaga po at isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating pong daily devotional. Welcome, and it's another day. Ngayon po ay November 5, 2020, and it's Thursday. Alam naman po natin kapag Thursday, dami nating punong-puno tayo ng online activities. Magsisimula ngayon, may Hope Hour mamayang hapon, may midweek service mamayang alas 7 ng gabi, at meron po akong D-group sa 500 at mahigit na mga miyembro sa aking D-group mamayang alas 10 naman ng gabi. So ganun pa man, simulan natin sa araw na sa oras na ito, ang unang hain ng espiritual na pagkain natin ngayon. Ito po ay pagpapala sa inyo, alam ko po yan. At pwede din pong maging pagpapala sa ibang tao. Kung paano po kayo pinagpala nito, itong ating pong online daily devotional, ay pwede din pong pagpalain ang inyong mga kaibigan, katrabaho, kaopisina, kapatid o maaring mga kamag-anak pa. Kaya i-share nyo po, pindutin nyo po yung share button sa inyong Facebook, diyan po sa inyong cellphone, upang maging multiplier po tayong lahat. Ganun pa man, bago ko po i-present ang salita ng Diyos ngayong napakagandang araw na ito, samahan niyo po muna ako sa panalangin at ating idulog sa Diyos ang ating gawain ngayon, na tulungan niya tayong maunawaan natin ang mga bagay na ito. Let us pray. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, nagpapasalamat kami sapagkat isa na naman pong araw ng pagpapala ang nasa aming harapan. Nabubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos mo sa amin ang masaganang biyaya ng inyong salita. Tatanggap kami ng mga espiritual na biyaya, hindi lamang espiritual kundi mga pisikal na biyaya din, katulad ng kagalingan sa aming mga sakit at ang aming mga karamdaman. Palakasin niyo po ang bawat sa amin. Kung sino man po ang nakakaramdam ngayon na panghihina, palakasin mo po ang bawat isa. Ang probisyon sa lahat ng pangangailangan namin, sapagkat kayo ang aming Jehovah Jireh, ang aming great provider. Thank you, God, and inaasahan po namin ang patnubay mo, ang patnubay na Banal Espiritu sa aming pag-aaral. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatang I am ready. I am ready. Ano nga ba ang tinatanong? O ano nga ba ang dapat paghandaan? Saan ba tayo dapat naghahanda? Kung ito man ay paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, handang-handa dapat tayo. Anumang oras siyang bumalik upang sunduin na tayo, dahil siya mismo ang nagwika na pupunta ako sa bahay ng aking ama, ay maraming mga silid. Paghahanda ko kayo ng inyong matutuluyan, at paghanda na ako'y babalik, sabi niya, upang kunin kayo, at kung nasaan man ako, ay doon din kayo maninirahan. Napakagandang pangako. Kaya handa po tayo anytime pong magbukas ng kalangitan at bumaba na ang Panginoong Jesus para sunduin tayo, dapat po handa na tayo. Ano pa? Handa ba tayo sa mga pagdating ng iba't ibang uri ng pagsubok habang hinihintay natin ang kanyang nalalapit na pagbabalik? May mga pagsubok tayong pagdadaanan, tayo dapat din ay handa. May kahandaan sa mga
sitwasyon na mangyayari na mag-a-usher sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kung ito naman ay kahandaan sa pagkuha niya sa ating buhay o kamatayan, dapat handa din tayo. Kasi hindi natin alam kung gaano kaikli o kahaba ang ating buhay sa mundong ito. Kaya dapat sa aspeto na yan, meron din tayong kahandaan. I am ready. At ngayon po, ang ating babasahin ay hango mula sa 2 Corinthians chapter 4, magsisimula po sa verse 6. 2 Corinthians chapter 4, verse 6. At babasahin po natin sa New International Version ang mga salitang ito. Sabi po sa verse 6, For God who said, Let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Verse 13, It is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Blessed be the reading of the word. So yan po ang ating pag-uusapan sa ating mga late tuners. Ngayon lamang po kayo naging available para mag-join sa ating daily devotional. Ang akin pong tinatalakay ay ang topic na ang title ay I am ready. At ito ay hango naman sa ating readings, 2 Corinthians chapter 4 verses 6 to 8. 6 to 13 I should say. At mismong ang Diyos ang nagsabi, let light shine out of darkness, na kailangan nating magningning, magliwanag sa gitna ng isang madilim na mundong kinalalagyan natin. He made His light in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. But we have this treasure in jars of clay. Ano po yun? To show that this all-surpassing power is from God. Amen? And not from us. Ito pong kakayanan na tayo ay magliwanag sa sitwasyon, sa mundong madilim at magtagumpay sa lahat ng dumarating na pagsubok. Ang sabi niya, hindi ito galing sa ating mga sariling lakas, kundi ito'y galing sa kapangyarihan ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin. We are hard-pressed on every side. Marami pong mga sitwasyon sa ating paligid, pero hindi tayo nawawasak, hindi tayo nasisira. Amen? Perplexed but not in despair. Maraming pag-uusig, pero hindi tayo iniiwan ng Diyos. Struck down but not destroyed.
Gamitin na lahat ng kaaway ang kanyang sandata, ang kanyang strategy. Hindi tayo mawawasak kasi kasama natin ang Diyos. Pangako niya po yan. We always carry around in our body the death of Jesus. At kung dumadaan man tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, para rin tayong dumadaan. Katulad ng pagsubok na tinanggap ng ating Panginoon Jesus nung humarap siya sa kamatayan. Kaya sabi, so that the life of Jesus are always being given over to death for Jesus' sake. Tayo po mga kaibigan, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we are alive, always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body, para mag-manifest yung buhay ng Panginoon Jesus sa ating mga mortal body. Kaya sabi, so then, death is at work in us, but life is at work in you. For it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Tutuloy po natin ang sinabi po ni Apostol Pablo, kasi itong ating binasa po ay kanyang pangalawang liham, pangalawang sulat sa mga kapatid, mga mananampalataya sa Korinto. At nais kong balikan natin yung verses 8 and 9 specifically, pero this time babasahin ko po sa New American Standard Bible. At ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verses 8 and 9, ang sabi ni Pablo sa mga kapatiran sa Korinto, we are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not despairing, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. So nakita ho ninyo ang ating position sa Panginoon. Anuman ang gawin ng kaaway, i-bombard man tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. I-bombard tayo sa ating emosyonal na sitwasyon, spiritual na sitwasyon, ang ating psychological or mental na sitwasyon, hindi magtatagumpay. Ano man ang kanyang ipain, ihain, ilagay sa ating harapan, no weapon formed against us shall prosper. Amen? Walang anumang sandata na pwedeng gawin o estratehiya na pwedeng gamitin sa atin, laban sa atin, na gagawin ng kaaway, na pwede siyang magtagumpay. Lagi tayong victorious sa lahat ng ating pakikibaka. Si Apostle Paul ang ating pinag-uusapan dito ngayon. He faced circumstances that were beyond his strength to endure, even to the point of despairing for his own life. Di po ba? Ang dami niyang mga naranasang mga sirkumstansya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Mga sirkumstansya pa na higit na sa kanyang lakas para mapagtiisan, kahit na dumating na sa punto na ang buhay na mismo ang kailangan na niyang ialay. Pero si Apostle Paul ay hindi po natalo dahil nakita niya ang benepisyo ng natutunan niya ang kamatayan ng Panginoon Hesus. Naintindihan niya ang mensahe ng kamatayan ng Panginoon Hesus. Kaya nga po, sinabi mismo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. And if we will move to the next verse natin, mga kapatid, no?
kung babasahin natin sa 2 Corinthians chapter 1 verses 8 to 10. Ano po ang nakalagay doon sa 2 Corinthians verses 1, 8 to 10? We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even in life. Indeed, in our hearts, we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. 2 Corinthians chapter 1 verses 8 to 10. Di po ba? Mismong si Apostol Pablo, yan ang kanyang exhortation sa mga kapatid sa Korinto, sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ayaw ko, sabi niya, na hindi kayo aware, hindi kayo informed sa aking mga pinagdadaanan, mga hardships na aking pinagdusaan sa province of Asia. Maraming great pressure akong na-experience, sabi niya, higit pa sa aking kakayanang pagtiisan na halos gusto ko nang bumigay. Pero sa aking puso, nararamdaman ko ang sentensya ng kamatayan, pero kailangan mangyari ang mga bagay na ito upang matutunan ko na huwag umasa sa aking lakas, sa aking sarili, kundi umasa sa Diyos na siyang bumubuhay sa mga patay. Umasa sa Diyos na siyang bumuhay sa kanyang anak mula sa kamatayan. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. Amen. Sa Kanya lamang pwede nating ituon ang ating pag-asa at patuloy po tayong pinagtatagumpay. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto, mga kapatid sa pananampalataya. The Apostle Paul did not moan, did not groan, did not complain about the hardships he suffered. Yan dapat ang matutunan din natin. Na kung dumaan man tayo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan sa buhay, ay matutunan nating huwag magreklamo, huwag sisihin ang Diyos sa mga pinagdadaanan natin. Alam niyo ho, ang karakter ni Apostle Paul, he did not question why God had allowed these things to happen to him. Wala po kayong mababasa sa mga epistles, sa mga liham, sa mga sulat ni Apostol Pablo na question niya ang Diyos. Bakit inalaw niya ang mga bagay, ang mga sirkumstansyang hindi kanais-nais sa kanyang lingkod na si Apostol Pablo. Alam ni Apostol Pablo na ang Diyos ang siyang may control sa lahat ng kanyang mga sirkumstansya. At yan din po ang ating sitwasyon. Alam ng Diyos, control ng Diyos ang mga sirkumstansyang pwede nating daanan. Ano po ang kanyang naging sikreto? It was knowing that God had provided victory for him in the past, present, and future that enabled the Apostle Paul to face even death without fear. Malalim po ang pagkakilala niya sa Diyos. Na ang kanyang pagkakilala sa Diyos ay Diyos na nagbigay sa kanya ng tagumpay sa kanyang nakaraan. Na ang Diyos na magbibigay ng tagumpay sa kanyang kasalukuyan.
na parehong Diyos na magbibigay ng tagumpay sa kanyang bukas. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, kahit kamatayan ay haharapin kong wala akong takot. Purihin ang Panginoon. Kaya po, handa po siyang mamatay. Yan nga po ang sinabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, as he was preparing to die. Ano po ang sinabi ng isang magiting na apostol ng Diyos? 2 Timothy 4:6, for I am ready. For I am now ready. Nakalimutan ko yung word na now. Mahalaga po yung word na now. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Kahanga-hanga po na si Apostol Pablo, ang sabi niya sa kanyang paghahanda sa kanyang kamatayan, 2 Timothy 4:6, at ako'y handa na ngayon na ialay ang aking buhay. Ang oras ng aking paglisan ay dumating na. Ang oras ng aking pagpanaw ay darating na. He wasn't afraid of any of the circumstances he would face. Wala pong anumang espasyo sa kanyang kaisipan na nakapag-entertain siya ng takot sa pagharap sa kanyang kamatayan. Ang sabi niya, I am ready to be offered. He wasn't afraid of any of the circumstances he would face because he said, I am now ready. I am now ready. So knowing that no circumstance Satan brought into his life, not even death, could defeat him. Kahit na anong klaseng sirkumstansya ang dinala ng kaaway sa kanya, sa kanyang buhay, kahit ito ay kamatayan pa, hindi siya natalo. Dahil ang sabi po niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 18, 2 Timothy 4 verse 18, I was delivered from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to His heavenly kingdom. 2 Timothy 4 verse 18 in the NIV. Napakaganda po. I was delivered from the lion's mouth. Ako'y iniligtas ng Diyos sa bibig ng leon. Ako ay sinaklolohan ng Diyos. The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to His heavenly kingdom. Wow! Wonderful! Yan po ang kalagayan din natin. Yung binabasa natin mga verses, yes, isinulat ng isang Apostol Pablo yan. Pero yan din mismo ang kalagayan natin. Anuman ang ating pagdaanan, anuman ang ating mga sitwasyon, anuman ang laban na dadalhin ng kaaway sa ating harapan, kakampi natin ang Diyos at siguradong magtatagumpay tayo. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, dadako tayo sa ating declaration. Let's make this declaration. Sabihin natin, I am ready to face every circumstance, knowing God has delivered me in the past. He delivers me in the present, and He will deliver me in the future. Amen. One more time. I am ready to face every circumstance, knowing God has delivered me in the past. He delivers me in the present, and He will deliver me in the future. Amen and Amen. Purihin
ang buhay na Diyos. Siguradong sigurado po ang deliverance natin, ang ating victory, dahil ang kakampi natin ay Diyos. Ang kakampi natin ang siyang may kapangyarihan, higit sa anumang kapangyarihan na meron ang kaaway natin. Hindi pwede ikumpara ang kapangyarihan ng kaaway sa matinding kapangyarihan ng ating Diyos. At yung kapangyarihan na yan, ang siyang gagamitin niya para tayo ay magwagi, magtagumpay sa ating mga pakikibaka. Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo. O aming Amang Banal, salamat sa kasiguruhan na anuman ang dumating sa buhay namin, anumang pagsubok, anumang pighati, anumang sitwasyon na negatibo, laging sa huli, magtatagumpay kami sapagkat sasamahan mo kami, sapagkat ang gagamitin mo ay ang iyong kapangyarihan upang pagtagumpayin kami. Akin pong ipinapanalangin ang bawat isa na makaranas ng dakilang pagtatagumpay. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Mga kaibigan, ang lahat ng ating daily devotional ay nasa YouTube. Kung kayo po ay may mga na-miss, may mga nakaligtaan kayong mga daily devotional, pumunta kayo sa YouTube at i-type nyo lamang po ang JLG Space TV. At pag nakapasok na kayo doon, huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lahat ng incoming video devotionals natin, online activities natin ay ma-notify po kayo. Purihin ang Diyos. Kita-kita po tayo mamayang alauna at mamayang gabi naman ang midweek service. Maganda po ang ating midweek service at yung ating aking D-group, kita-kita rin tayo mamayang alas 10 ng gabi. Ako po'y pansamantalang magpapaalam, pero pansamantala lang sapagkat alauna nandyan ulit tayo sa Himpapawid. Ito po si Pastor Rene Alog at ako po'y masayang-masaya na naglilingkod sa aking mga kapatid sa pananampalataya. And God bless! Shalom! I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody.
Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is